nyo na mag-one-on-one kayo ng Panginoon. Kaya sabi mo ang Lord, lambingin mo ang Panginoon.
Pagpapalakpakan po natin ang malakas ng Panginoon. Salamat Lord sa iyong kabutan, Panginoon. Salamat Lord sa iyong kapapatan, Panginoon. Bagamat, Panginoon, hindi kami kamahal-mahal, Panginoon. Pinatawad mo kami, Panginoon, at muling nasa raduan ng impyerno, Panginoon. Salamat Lord, at patuloy ka namin at naaawitan sa gabi nito, Panginoon. Salamat Lord, ang lahat ng papuri, ang pagsamba at ang pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na po tayo sa iyo. Walang mic dun. Yung sabi ko sa'yo, huwag mong anuhin, huwag mong galawin mo sa akin kasi nga ako yung mag-e-end. Ako yung mag-e-end. Amen. Na-bless po ba ang lahat? Amen. Kasi nga po, napakasarap sumamba sa Panginoon. Amen. Ang tunay siya ay walang katulad at hindi nagbabago. So sa pangalawang bahagi po ng ating gawain, ang pinakamahalagang bahagi po ay ang salita ng Diyos. Patuloy po tayong papapalain at dadalhin po ng ating makisig at masipag na pastor, si Pastor Edgar San Miguel. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng pastor. Salamat naman Ate Ann sa pagkilala. Isang makisig. Okay, so ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos dahil kitang-kita ko po, no, na hindi magtatagal, nasa centennial na po tayo dahil dito sa worship team sa pangunguna po ni Ate Ana at Ate Sien, no? Alam niyo ang Ana, biblical po yan. Siya po ang nanay ni Propeta Samuel, Ana. At Jeremiah, nasa si Jeremiah nga ba? Hindi ako nagkamali. Jeremiah, biblical din po yan. Jeremiah 29:11. No? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ang ganda po ng sinabi ni Jeremiah. At meron din po tayong Elijah. Si Elijah, puro biblical, no? Elijah, hindi nakaranas ng kamatayang pisikal. Siya ay dala ng karwahe, hinatid sa itaas si Elijah. At meron din po tayong Pastor Nel, na siya po ay organista, no? Natutuwa ko, balang araw nga. Alam nyo ba, tama yung sinabi ni Pastor Dan dito, minsan nung nagmensahe siya, na sa giyera ng Israel, sa Assyria o sa Babylonia, nauna ang worship team. Habang umaawit sila, kakaunti lang naman yung sundalo, ang akala ng mga kalaban ay napakarami kasi may musika. Kaya dahil sa worship team, naniniwala ko na palalaguin ito. Kaya thank God na pinadala kayo ni Lord dito para tulong-tulong po tayo. Sama-sama natin. E naulit ko po, ito, church na ito ay para sa inyo. Kami ng asawa ko, 70 na kami, 70 siya, 73 ako. Nobody knows, no? Pero handa po tayo kasi mayroon po tayong Pastor Dan at Pastor Mel. No? Anytime, mayroon po akong kapalit. Pero hindi pa. 12 years pa. 12 years pa ang hinihingi ko kay Lord para ako mag-retiro. No? At ang hinihingi ko nga 101 years bago niya kukunin katulad ni ex-senator Enrile. No? 101. Okay. Ang atin pong pakilagay po, ang ating topic, the reason for this season. Pasensya na kayo, kanina nakaupo ako dyan. Sa mga pinanggalingan ko kasing church, pag may worship, no, nakaawitan, ang pastor na tagapagsalita ay nakaupo lang. Kasi mahirap mapagod. Baka hindi na makapag-sermon. Kaya ako yung umupo dyan sa pangalawa, may edad na ako.
Ito po ang ating topic. The reason for the season. Ang mga tao po ngayon, para bagang hilong talilo. Ano bang ibig sabihin ng hilong talilo? Busy lagi. Busy. Lalo na sa Christmas party. No, pag may Christmas party, diba, maraming handaan, maraming masasarap na inumin, Scotch, beer, brandy, yan po pag mayroong Christmas party. Okay, so, pag pinag-aralan po natin, dahil yan nga ay the reason for the season, ang tao, ang hinahanap, yung masasarap na pagkain. Plus, ang mga kandidato po ngayon ay hilong-talilong din. No, mga may katungkulan. Mayor, gobernador, etc. Nag-aayuda po. Nagbibigay ng ayuda. No? Nakakalungkot. Diba, napabalita. Yung mga ayuda, galing din sa atin, galing sa mamamayan, pera ng taong bayan. No? So, Christmas season po ngayon. Sa atin, dahil tayo ang may mga mananampalataya, sineselebrate natin. No? The reason for the season is si Jesus. Si Jesus po. No? Siya. Pakilagay po yung acronym, Jesus. So, sa madaling salita, tayo ay hindi hilong talilo. Kita niyo, maraming Christmas party sa kasalukuyan, nandito tayo. Dahil alam natin na tuwing linggo, inaalaala po natin siya. Siya ang karakter dito, si Jesus. Siya po ang sikat sa kasalukuyan. Diba? Siya ang pinaka-season sa ngayon. Kaya lang, kakaunti lamang po ang nagsiselebrate. Dahil ang hanap nga, yung masasarap na pagkain. Christmas party. Yung masarap na inumin. Yung mga regalo. Doon nakapokus ang kanilang isipan. Kunyari lang tong si Jesus. Na samantalang kaya tayo nagse-celebrate dahil kay Jesus, yung kanyang kapanganakan. Yun po ang napakahalaga. Kaya hindi tayo nagtataka, ang bansang Pilipinas, gutom. Nagugutom. Bakit? Dahil ba sa mga magnanakaw na yan? Isa yan. Isa yan. Pero ang pinaka masakit na nangyayari. John 3:16. Ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sapagkat binigay niya ang kanyang anak si Jesus. Pinanggap niya para sa inyo at sa akin. Yun ang dapat i-celebrate natin. Yung sacrifice na ginawa ni Jesus. Ni Jesus. Yan ang napakahalaga. Kaya, nakakalungkot. Para na tayong katulad ng Sodom and Gomorrah. Ang Sodom and Gomorrah, wala nang panahon na manampalataya sa Diyos. Hindi na sila nananampalataya. Kaya ano ang sabi ng mga anghel? Lot, ikaw na lang ang natitira. Iwan mo na ang Sodom and Gomorrah. Kukunawin sila ng apoy na may kasamang asupre. So, ganun ang nangyari. Kasi, sila, masaya sila, no? Pagkatapos ang nagtatarik, lalaki sa lalaki, babae sa babae. So, yun ay karumal-dumal sa Diyos. Kaya binunaw sila.
Yung pinakauna, sino yung pinakaunang ginunaw? Di ba sa panahon ni Noah? Sa panahon ni Noah, ginunaw ang lahat ng tao patay sa baha, maliban sa pamilya ni Noah. Yung 3 niyang anak, 3 manugang, at 1 asawa. Naligtas silang 8. Bakit? Ganon din. Puro kaligayahan na lang, puro pangsanlibutan. Nakalimutan nila na may totoong Diyos, no? Na dapat pinupuri. Kaya tulad natin ngayon, thank God, nandito tayo para magpuri kay Jesus. Ito po ay acronym. Ang letter H po ay binigyan ko ng O. Ibig sabihin, pag-asa. Siya po ang ating pag-asa. Bakit? Bakit sa ngayon, hilong-hilo ang mata, mga tao, litong-lito, nandyan si Jesus, si Jesus. Siya ang pag-asa. Kung kani-kanino lumalapit ang tao, na dapat sa Kanya tayo lumapit. Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. No, ang sabi po, ngayon, ang tatlong ito ay nananatili. Ang pananampalataya, ang pag-asa, hope, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa tatlong ito ay ang pag-ibig. Ang pananampalataya po, hindi pa yan nangyayari. Kapag nanampalataya ka sa Diyos, hindi pa yan. Halimbawa na lang, nanampalataya ka na ikaw ay magkakaroon ng negosyo. Ikaw ay kikita sa negosyo. Pero dito tayo sa hope, itong pag-asa. Wala po tayo ibang lalapitan, si Jesus, sapagkat siya ang pag-asa. Katulad din po ng pananampalataya, itong pag-asa, hindi pa rin natin yan nagagawa. Hindi pa dumarating. Umaasa tayo. Umaasa tayo. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Nang si King David ay lumaban kay Goliath, ano ang sabi ni King David? Itong taong ito, si Goliath, nilalapastangan po kayo. Kaya, sabi ni King David, hindi ko ito laban. Laban mo to, Lord. Kaya, naniniwala ako yung pag-asa niya. Nananalig ako na mapapatay ko si Goliath. Nandoon yung kanyang hope. Nandoon yung pag-asa. So, hindi niya pa napapatay, sinabi niya na, mangyayari ito. Yan po ang pag-asa. Kaya wala pong ibang pag-asa si Jesus. No? Mayroon pa. Si Caleb at Joshua. No? Caleb at Joshua. Diba? Ano ang sabi? 12 tiktik sila. Pinadala ni Moses. Yung dalawa, si Joshua at Caleb, laban tayo. Kaya natin sila. Yung 10, hindi natin kaya. Mga iganti nakatira doon. Suko. So tayo palang majority decision pag sa Panginoon. Sakit sa tao, pag majority decision, yun ang susundin, yung 10. Pero sabi ni Joshua at Caleb, ano ang sabi? Sugod tayo. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Take note, kanina kay King David, laban mo to. Si Joshua at Caleb, ano ang sabi niya? Nung dalawa, kasama natin ang Diyos. Kaya di ba tinawag siyang Emmanuel, yung kinula ni Propeta Isaias. No? Sabi niya, sapagkat may ipapanganak ang isang dalaga na tatawaging Emmanuel. So pag sinabing Emmanuel, ay ang Diyos ay sumasa atin. Natalo ba si Joshua at Caleb? Hindi po. Victorious sila.
nagtagumpay sila dahil doon sa paniniwala nila, yung hope, yung pang-asa nila na pag lumaban sila sa mga higanti niya, mananalo sila dahil kasama natin ang Diyos. Application sa atin. Diba? Kanino ba tayo lumalapit kapag mayroon tayong gusto? No? Hebreo 11:1, paborito ko po ito. Ano ang sabi doon? Ito ang meaning, ang kahulugan ng pananampalataya, ng faith. Ano ang sabi? Kalimutan ko na yata. Ano? Pananampalataya. Sabi, ayan, nandiyan na. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan natin. Ito kasi ang memorya ko. Tayo'y may pananalig kung magtitiwala tayo, mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin at maniniwala tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Ito po kasi ay King James, yung sa akin ay mabuting balita. Kaya napaka-simple ang Tagalog. Pero pareho lang. Diba? Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan natin. So, kung ano ang gusto niyo, kung ano ang hinihingi ninyo, katulad ni Joshua at Caleb at King David, asahan na daw natin. No? Ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan at ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. So, ganyan po. No? Uulitin ko lang kasi may mga bago. Kami pong mag-asawa. 40 years pa lang kami nakasal. Hinihingi ko na kay Lord, Lord, gusto ko po abutin ang golden wedding anniversary. Inasahan na. Inasahan ko na. Yan, no? Asahan daw natin. Kaya, ini-encourage ko kayo. No? Yung edad na gusto nyo, huwag lang lalampas sa 120 kasi ang gusto ni Lord, 120. No? Mangyayari. May isa pa, Matthew 9:29. Ano ang sinasabi? Sa Matthew 9, verse 29. According to your faith, let it be done to you. Diba? What is your belief, it will happen to you. Kaya kami noon, inasahan na namin. Kaya kami ngayon ay 51 years wedding anniversary. Sa darating na June 25, kami po ay 52 years na. May hinihingi pa ako kay Lord. Diamond wedding anniversary. Ilang taon ba ang diamond wedding anniversary? Another 25 years. Kaya ini-encourage ko kayo, hihingiin na naman namin at habang hinihingi namin, paniwalaan na daw namin. Paniwalaan na. Ngayon, ang pananampalataya, ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Kaya inaasahan na namin ang golden wedding anniversary. Tingnan. Pero sinasabi ko rin, pag hindi namin inabot, bunga ng kasalanan. Inabuso ko ang katawan ko. Inabuso niya ang katawan niya. Ano ba yung abuso? Yung lahat bawal kinakain. Katulad ko, lahat ng matatamis bawal. Lahat ng tinapay bawal. Lahat ng kanin bawal. Ang kanin po sa 2026, pag-birthday namin, 8 years na po akong hindi kumakain ng kanin. Pero ang hindi ko maiwasan, ang tinapay. Hindi ko maiwasan. Kaya pag hindi ko inabot yung taon na gusto namin, bunga ng kasalanan. Diba? Ibabalik ko na naman sa Mark. Mark chapter 12, verse 30 and 31. Alam niyo na to.
Ano ba ang utos ng Diyos? Dalawa lang. Mahalin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa, kagaya ng pagmahal mo sa iyong sarili. Pag ako hindi umabot sa 101, hindi ko minahal ang aking sarili. Kaya dapat mahalin po natin. Mahalin ang Diyos una sa lahat. Pangalawa, kapwa at sarili. Dalawa lang ang utos. Huwag na po natin pahirapan. Huwag po tayong maniwala doon sa mga sabi-sabing, ay may gagawin ka. Mapapagod po tayo. May gagawin ka kasi sabi sa Santiago chapter 2 verse 16 and 27, faith without work is dead. Patay ang pananampalataya, walang kalakip na gawa. Kaya gumawa ka. Ganito, sundin mo ang 10 utos. Sundin mo na huwag kang papatay, huwag kang mahangalunya. Hindi po masama. Kaya lang, ang hindi nila alam, ito ang sekreto. Hindi na po kayo mapapagod. Dalawa lang. Di ba anong sabi niya ng God? Wala nang utos na ihigit pa sa dalawang ito. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa. Katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kapag ginawa po ninyo yan, that's it. Victorious ka na. Tagumpay ka na. Diba? Tagumpay ka na. Pag-ibig lang. Diba? Sabi sa Romans chapter 13, verse 10, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi na lamang sa isang pangungusap. Pag-ibig. Saka, diba? Paulit-ulit kong sinasabi, makulit ako. Bakit? Ayaw ko kayo mahirapan. Hindi ako hirap. Hindi ako nahihirapan. Ha? Isipin nyo, bakit hindi ako nahihirapan? Dahil mahal ko ang Diyos. Dahil mahal ko kayo. So yung ginagawa ko, Bible study doon, nagsiservisyo rito, mayroon pa akong Media House Express, hindi po ako napagkakit. Bakit? Mahal ko ang trabaho ko. Katulad nyo, yung worship team, Pastor Nel, bakit siya nakaupo dyan? Dahil mahal niya si Pastor Malyarapit. Si Pastor Elijah. Pag-aralin kita. Kaya yan nakaupo. Dahil mahal niya si Ate Ana. Nandiyan, lahat kayo. Napapagod ba kayo pag mahal niyo? Hindi kayo mapapagod. Pero pag inuutusan ko kayo, gawin mo yan. Maiinis pa kayo sa akin. Magsasawa kayo. Kasi nasa kautusan pa. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Basahin po natin ang Galatia chapter 5 verse 18. Ano po sa sinasabi doon? Kung nasa iyo ang Espiritu, wala ka na sa ilalim ng kautusan. If the Spirit is in you, no, you are not under the law. Yung 662, kasi 652 ang batas sa lumang tipan, sa bagong tipan naman. Lumang tipan pa rin yung 10 utos. Kaya 600. Nakakapagod po. Nakakapagod. Kaya nga di ba kasama dyan ang sinasabi ko, yung utos na mag-ikapok ka, naku, nakakapagod. Pero kung mahal mo si Lord, ibibigay mo. Dahil love, pag-ibig, hindi mo kayang kontrolin. Hindi natin mapukontrol ang ating sarili. No? Alam ko, lalampas tayo sa susunod na linggo. Tuloy-tuloy lang po. Kasi nasa hope pa lang tayo. Nasa pag-asa. Wala po ibang pag-asa. Lapitan natin ang Diyos. Kung ang negosyo mo, nalulugi, umiyak ka, lumuhod ka. Katulad ni Ana. Si Ana po ang kasaysayan. Si Ana at si Penina ay asawa ni Elkanah. Asawa ni Elkanah, 2. Kasi noon, 2, 3, 4. No? So, si Ana naiinggit kay Penina.
Bakit si Penina may 5 anak na kapag naghandog si Elkanah, mayroon 5 para sa anak, mayroon sa asawa, si Penina. Si Ana, isa lang. O kaya, nanalangin siya, binigyan din siya ng 3 anak kung hindi ako nagkamali. Panganay, si Samuel. Bakit ko ito nabanggit? Baog siya. Si Sarah, baog. Diba? Si Sarah na asawa ni Abraham ay baog. Pero dahil naniwala sa Diyos, dati nga tumatawa si Sarah eh. Sabi ng mga anghel, kausap si Abraham, sa 1 taon po pagbabalik namin, may anak na po si Sarah. Tawa ng tawa. Kasi, nang pinangakuan si Sarah, 25 years. Ang edad niya ay 65 years, pinangakuan na siya ng Diyos na manganganak siya. Kaya nanganak siya sa edad na 90. Kaya 65 plus 25, 90. Pero bago dumating, yung 90 years old siya, 89 pa lang siya, bumalik yung anghel, manganganak ka na sa 1 taon. So, baog, pero umasa, nagkatotoo. Alam niyo, may pagkakamali si Sarah. Kaya ang gera ngayon, hindi tumigil-tigil. Ang laban ng Israel, Egypt, at saka marami pa. Maraming kaaway. Yung, Gaza ba yun? Ang mga Iraq. No? Egypt, Iraq. Kasi, sino ang nagkamali? Si Sarah. Nainip si Sarah. Mga 5 taon pa bago siya manganak. Ano ang sabi ni Sarah? Abraham, halika. Mayroon akong alipin. Si Agar. Sige lang, sipingan mo na din. Gusto ko na makita ang lahit mo. Eh, siya naman si Abraham, no? Sunod-sunuran, under Bisaya. No? Dahil kung hindi siya under Bisaya, hindi siya susunod. Dahil alam niya mali. Ginamit. Nagkaanak. Alam niyo ba, nang ipanganak si Ismael, nasa ilalim ng sumpa. Kasi hindi yun ang anak ng pangako. Ang anak ng pangako, walang iba, si Isaac. Abraham, anak niya si Isaac, yun ang anak ng pangako. At itong si Agar, anak ng alipin. Isblik, walang manang alipin. So yung anak ng alipin, ito po yung mga Muslim. Kaya, gira ng gira. Yan, laban sa Israel. Pero, tandaan nyo, ang Israel minsan lang natalo. Pinangalat, pero ibinalik pa rin nila. At pagbalik, panalo sila ng panalo sa gira. Diba? 1966. 6 na bansa. Kung hindi 6, 5. 5 bansa, tulog-tulog kasama ang Egypt, Iraq, Iran, lahat ng Muslim. Alam nyo ba, kung ilang araw lang nanalo ang Israel? Sino nakakaalam? Pakitaas ang kamay. 6 days. 6 na araw lang po. Tapos ang gera. Bakit? Israel chosen people. Ang Israel ang pinili ng Diyos. Kaya, tagumpay sila. 6 na bansa, pinabagsak sa loob lamang ng 6 na araw. Ilang libo ang namatay. Ilang eroplano ang bumagsak. Ganun po. So, bakit ako napunta? Dahil kay Sarah. Kaya po, wag po natin pangungunahan ang Diyos. Nangako ang Diyos sa Kanya na manganganak siya, hindi nakatiis. Kaya ngayon, napakagulo ng mundo. Dahil sa kasalanan ni Sarah. Diba? Anong kasalanan ni Sarah? Sipingan mo ang aking slave, ang aking alipin. Isang tao lang yun, si Ismael. Pero, dumami po ang kaaway dahil si Ismael. Dumami ang kalaban. Dahil sa pagkakasala ng isang tao na walang iba, si Sarah. Meron pa, yung pinakauna,
Sino ang nagkasala? Si Adan at Eva. Pinakaunang tao, si Adan. Pangalawa, si Eva. Sino ang natukso? Alam niyo yan, si Eva. Natukso si Eva. Tingnan niyo. Dahil sa kasalanan ni Eva, natukso na rin si Adan. Ano ang nangyari? Ang lahat, dahil kay Adan, ang lahat ay nagkasala. At naghari ang kamatayan dahil sa kasalanan. Diba? The wages of sin is death. Naghari ang kamatayan dahil sa kasalanan. Unang-una pala, si Adan, babae. Pangalawa, si Sarah, babae na naman. Mayroon pa. Babae na naman, dalawa. Si Lot. Diba? Namatay ang asawa ni Lot dahil lumingon, naging asin. At yung dalawa, sabi ng dalawa, wala ng tao, sabi niya. Lasingin natin si Lot, sabi ng panganay. Nilasing nga at sinipingan, nagkaanak, Moabita. At sabi naman sa bunso, ikaw naman, lasingin natin ulit. Amonita ang anak. Moabita at Amonita. At itong Moabita at Amonita, hindi po yan lahi ni Abraham. Kasi si Lot ay hindi Israelita. Ang Israelita o Hudyo, simula kay Abraham. Si Lot ay, pamangkin lamang ni Abraham. So sa madaling salita, hindi siya lahi mismo ni Abraham, pamangkin. Ibig sabihin, yung kapatid ni Abraham ang may anak kay Lot. Kaya hindi po Israelita. Kaya ano ang nangyari? Kera, Moabita, kinaubos po yan sa panahon ni Haring. Yung pinakauna, King Saul. Diba? King Saul, yun ang pinakauna. Ayaw pa nga sana ng Diyos. Dahil ang gusto ni Lord, sa lahi ni Judah, King David. Yun ang gusto niya. Dahil makulit ang mga tao, ganon ang nangyari. Sa kakulitan ng mga tao. Doon nagkasala si Juan eh. Nagkasala si King Saul. Inutusan siya ng Diyos. Puntahan mo yung mga bita. Ubusin mo lahat. Maging pasusuhin, mga bata, mga hayop, lahat ubusin. Patayin. Anong ginawa ni King Saul? Hindi sinunod ang Diyos. Nagtira siya ng matatabang baka para ibigay sa mga sundalo. Nagtira siya ng 4 yatang tao yun na hari. Hindi rin pinatay. Kaya ano ang sabi ng Diyos? Sinabi kay Propetang Samuel, inalis na sa kanya ang pagkakari. Inilipat kay King David. At si King Saul, loser, patay po sa gera. Namatay ang dalawa niyang anak kasama si Jonathan, yung kaibigan ni King David, at si King Saul, patay po. They are loser. Pero si King David, dahil yun ang inaasahan ng Diyos, magmumula kay Judah, victorious. Victory. Tinalo niya ang biganti. Okay, so, bakit ako napunta dyan? Ang gusto ko lang ipakita na sundin natin ang Diyos. Huwag ang ating sarili. No? May oras pa. Okay lang ba sa inyo? Kasi ang talagang tapos natin ay 6:30. Nag-umpisa po tayo ng alas 5. Makikita niyo po ang signboard sa labas. Dati, 5 to 6 lang tayo. Bitin na bitin po. Pag 5 to 6 lang. Kaya, 5 to 6:30. Okay po ba? Okay, nasa hook pa lang tayo. Nasa pag-asa. Ang gusto ko lang pagtibayin natin na tayo, hihingi tayo ng pag-asa sa Diyos. Huwag tayong umasa kung kani-kanino. No? Huwag. Lalo na sa Mumbai. Huwag tayong lalapit sa Mumbai. Wala pong mangyayari sa negosyo natin kapag mayroon tayong Mumbai. Bukod pa sa Mumbai, mayroon pang iba. Huwag na huwag po tayo lalapit.
Huwag na tayong magnegosyo kung kukunin lang natin sa 5-6. Ngayon, hindi na 5-6 per month. Ang alam ko, 5-6 per 2 months. Ganun pa rin. 5-6 pa rin, 20% pa rin. So, kung tayo ay magninegosyo, aasa tayo sa utang, huwag na po tayo magpatuloy. Kaya po, kanino tayo aasa? Sa Diyos. Sa Diyos tayo umasa. Victorious tayo. Magtatagumpay tayo. What is your belief? It will happen to you. According to your faith, let it be done to you. Yan po ang pinakamaganda gawin natin. Sumunod, ano ang letter E? Eternal life. Mababasa po natin yan sa Romans chapter 6. Romans chapter 6, verse 23. Ayan po. Ito ay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo. Eternal life kay Kristo. Sa English, eternal life. Sa Tagalog, ayan, ang English. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life and Christ Jesus. So yung ating po kaligtasan, manampalataya tayo kay Jesus. Manampalataya, eternal life. Mayroon po tayo na eternal life. Nakakalungkot. Maraming sikat, celebrity na pastor. Maraming tagahanga. Pero anong sabi niya? Hindi pa nila alam kung ligtas sila. Nakuha ba natin? Nakakalungkot. Sikat, maraming taong nakikinig sa kanya. Hindi ko nababanggitin dahil ayaw kong manira. Hindi pa raw nila alam kung saan ang tungo nila. Kasi ang pinaghahawakan nila, yung Hebreo 9:27. Ano ba nakalagay sa Hebreo 9:27? Sapagkat itinakda sa lahat ng tao ang minsan lang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. So, ayan, sabi nila, pag namatay lang kami, saka lang kami huhukuman. Nakakalungkot. Yun ay totoo, biblical. Pero, hindi nila nababasa rin na ihiwalay ang tupa at ang kambing. Ang kambing ang hindi nananampalataya sa Diyos. Ang tupa ang siyang nananampalataya sa Diyos. Kaya, di ba ano ang sabi? Sa unang Thessalonica chapter 4, verse 17, yung rapture, bababa si Jesus, nasa kalamitan. Unang gigisingin yung mga banal, yung nananampalataya sa Kanya. Pangalawa, tayo na nananampalataya sa Kanya, sa isang kisap mata, ang katawan natin ay magkakaroon ng glorified body. At yung mga banal na bumangon, na natutulog lamang, bibigyan din ng glorified body. So, kasama natin yung mga banal at tayong buhay pa, sabay-sabay tayong aakyat. Unang Thessalonica, chapter 4, verse 17. Yan po. Kaya ako, ang itinuturo ko, tayong naniniwala kay Jesus, saved na po. Hindi na tayo huhukuman. Tulad yung sinasabi, Hebreo 9:27, sapagkat itinakda sa isang tao ang minsan lang mamatay, pagkatapos ay paghuhukom. Pag gano'n ang paniwala mo, nakaupo kayo dyan, nanginginig ka, saan kaya ako? Sa langit o sa impyerno? Saka anong klase? Anong klase? Bakit may Bible pa? Kung hindi mo alam, ang tungo mo, nasusulat sa Bible. Diba? Nasusulat, hindi nila alam. Mababasa natin sa unang Timothy, chapter 3, verse 15 and 16. Ano ang sinasabi doon? Sabi ni Pablo kay Timoteo, simula pa sa iyong pagkabata,
Ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Hindi nila nababasa yan. Maliligtas ka dahil sa pananampalataya. John 3:18. Ano ang sinasabi sa John 3:18? Ang mga sumasampalataya kay Hesus Kristo ay wala ng hatol. Hindi na hatulan. Subalit, ang hindi nananampalataya kay Hesus Kristo, condemn na, hinatulan na. So, mayroon ng hatol yung walang pananampalataya sa Diyos. Kaya napakahalaga po ang pananampalataya. At saka, napakahalaga na malaman natin na kapag pala binawi ng buhay natin, sa langit ang tungo nyo. Ang tanong ko, gusto nyo ba na sa langit ang tungo nyo, taas ang kamay? Di ba? Ayaw ko kaya sa impyerno, napakainit. Kawawa ka. Eternal damnation sa impyerno. Pero kay Jesus, Mainit. eternal life. Eternal life. So, di ko po pakakahabaan dahil pag 6:30 parang sa tingin ko mainit na kayo. So, alas 6, binabalik ko sa dait. Total, may 3 pa tayo. Diba? Acronym, Jesus, tinalakay ko ang hope. Pangalawa, eternal life. Pangatlo, surrender. Pang-apat, unity, letter U. Pang-lima ay, Savior. Yung letter S. Kaya, mayroon pa kong 3 sa susunod na. Kasi baka nainip na kayo, no? Saka Pasko ngayon, malamig. Okay, so tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po na bagamat pinulang kami sa oras, ay naipahayag ko po yung hope, yung pag-asa. Wala po kaming ibang dapat asahan kayo. At ang pangalawa po, yung eternal life, na manampalataya lamang kami sa iyo, ay sigurado kami sa langit ang tungo namin. Ito po ang dalangin na binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Ito, patuloy po natin ihanda ang ating pagkakaloob. Hawakan na po natin ang ating mga envelope. At bago po tayo magkaloob, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na biyaya na pinagkakaloob niyo po sa aming lahat. Hindi lang sa pinansyal, sa material na bagay, kundi Lord sa spiritual, sa emosyonal, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat Panginoon sa mga trabaho namin, sa mga negosyo, sa pag-iingat sa aming mga karamdaman, kalakasan, kaya patuloy po kami nakakapaglingkod at nakakasamba sa iyo. Patuloy namin siyang tinataas at pinagpapasalamat ng lahat ng ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong pagkakaloob ay nahantunan po tayo ni Sister Shane at Sister Adelina. Hallelujah. Ito na lang. Yan, patuloy tayo magbigay sa Panginoon dahil babalik na ito ang sapat na at higit pa. Di na naman ba sa kawalan pagpapalamay, laging laang di natatakot sa pangalan, pagkat naiyang kabalangin, di matitira sa pagsubok ang kasama mo'y yakap lubos, di mapipigil sa pagbawi, pagkat ika'y mabuti, pagkat ika'y mabuti. Ikaw ang aming pastor ay di nagkukulang, sapat na at higit pa. Buhay ang isang paraan kumaapang, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangailangan, ikaw pa
Wala. Wala daw isang chick. Ubat na po yata. Ubat. Amen. Sapat na at higit pa, sabi nga po sa kanila. Amen? Sapat na ang biyaya at higit pa ang pagpapala. Sige po, bago po tayo magtapos, nahatid po ni Sister Lilia ang announcement. Good evening po sa ating lahat. Para po sa ating mga pagbabalita, ang Next time, hingin mo na yung balita. sa 25 po, sa December 25, wala po tayong pananambahan. Sa inyo na lang kayo mga tahanan. Usually kasi, ang ibang churches nagse-celebrate sa church nila. Pero dito po, naging kaugalian na kapag hindi siya nagfo-fall on a Sunday, wala pong pananambahan. So ang ano natin, ang pananambahan is on the 21st. Sa lahat po ng mga Bible study, pansamantala pong wala muna next year na para to give way sa inyong mga celebration, sa inyong mga activities, sa inyong pamilya, no? Kasi alam namin na busy-busyhan din naman ang mga nanay ngayon, no? Namimili at kung ano-ano pang mga inaati ng mga party ng mga bata. Sa darating na linggo, ang ating pananambahan ay ganoon din po ulit, no? Sa umaga, 9:30 to 11. Tapos sa hapon, 5 to 6:30. Para po sa iba pang mga pagbabalita, wala na tayong mga gawain for the next couple of weeks hanggang January, no? First week of January na yung ating pananambahan ulit. So, I pray and wish that everybody a happy Christmas. No? Pagamat hindi pa ito oras ng pagbalik sa inyo, pero ngayon pa lang, umasa na tayo na ang Panginoon ang magkakaloob sa atin ng isang maligayang Pasko. Sapagkat katulad ng ating napag-aralan, siya ang ating pag-asa. Sabi nga ng DTI, 500 lang meron na tayo, Noche Buena. No? Kaya magpakasaya na tayo sa halagang 500. Huwag na tayong humirit pa dahil mahirap ang buhay. No? But God is good. No? Ang lahat ng mga biyaya at pagpapala ay hindi niya pinagkakait sa kanyang mga anak. Amen. No? So lahat ng bagay, ating ipagpasalamat sa Panginoon. At sa ating pag-celebrate sa ating sa kapanganakan ng Panginoon, magmuni-muni tayo ano yung ginawa ng Panginoon for the whole year 2025. Ano ang nangyari sa ating buhay? Ano ang nangyari sa ating spiritual life? Nag-progress ba o nag-regress? No? Kung nagre-regress, bangon ulit. No? Huwag tayong manatiling nakahimlay. Bumangon tayo ulit. Kung tayo ay progressive sa ating spiritual life, lalo tayong magsumigasig na nalulugod ang Panginoon sa ganoong mga pagsagawa ng ating buhay spiritual. No? So, sa ating pong pagtatapos, tinatawagan ko na po si Pastor Edgar para sa panalangin. Inaanyayahan po tumayo po ang kapulungan. Hindi tayo ng basbas. Lord, maraming salamat nga po, Lord, na muli ay pinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At dinadalangin ko rin po ang aming bansa na bagamat napakagulo, nananalig po ako na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nawa, Lord, simula sa Pangulo, sa pangalawang Pangulo, Senador at mga Congressman, nawa po, Lord, sila ay magkaisa na. Tigilan na po nila ang bangayan dahil naghihirap po ang ating bansa. Na bagamat yung mensahe nga po, Lord, sa hapong ito
dapat ang hanapin namin si Jesus. Siya ang pag-asa. Dahil kung kami aasa sa mga politika, wala pong mangyayari sa amin. At dinadalangin ko rin po dito sa Tabuntok, Kawit, Cavite. Marami pa po rito mga tupang nangaliligaw. Nawa, Lord, kayo po ang dakilang misyonero. Sa iyo po walang imposible. Nawa, Lord, ipadala po ninyo dito sa dakong ito, maging yung mga nasa pinakayan, Lord, hindi naman kalayuan. Dinadalangin ko rin po na makasama sila namin dito. At sa hapong ito, o sa gabing ito, ay hiningi ko po yung basbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan, ilingap nawa ng Diyos ang mukha sa inyong paliwanagin, at higit sa lahat, ang kapayapaan ang siyang magalit sa inyo mula ngayon magpakailang kailan pa man. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday. Yes, so another announcement po, meron na po tayong page na Jesus ang Daan Christian Ministries. Maaari niyo po itong i-like and follow para po ma-open ang dashboard ng ating page at magkaroon na po ng pondo ang ating church. Thank you po. Yung ginagamit ko. Yung ginamit ni Pastor. Yung ginagamit natin. Yung white ko, ito po. Wala. Asan dito? Ngayon. Ito na lang ito na lang po gamitin niyo. Sige nga. Bro, mumutang na. Ito mo gagamit pa. Ayusin natin. Okay nga po. Tatayo kami sa next Sunday. Praise, sound check. Hindi na po talaga yan na ito po Okay, malakas. okay lang. Imimix ko lang. Praise, sound check. Hello, mic testing. Hello. Ito yung pag... Praise, sound check. Test mic, hello. Praise, sound check. Test mic, hello. Hello. Sound. Praise, sound check. Test mic, hello. Hello. Praise, sound check. Test mic. Ate, ikaw mga magsalita. Ititimpla ko lang. Sound. Check. Sound. Check. Sound. Kanta ka ate. Sound. Ito pag kinanta Sound. ito pa. Check. Check. Sound. Okay. Check. Dito uli nalagay. Sound. Check. Okay lang. Sound. Check. Tapos kuya, di ba magsasalita? Sound. Saan na ngayon mo? Check. Oo, ibaba mo. Kasi tapos iangat mo siya pag, Pagkadaan tayo. pag kumakanta. Sound. Check. Ito. Sound. Check. Pag tinaas mo kasi parang Sound. Hindi, kaya nga ano mo siya, ititimplahin mo eh. Kasi Sound. Check. mo yung ano mo. Mo po, gusto kitang lapitan eh, nakakaya. narinig mo siya yung dalawa, tatlong beses. Sound. Tama nag-MC ngungu eh. Sound. Sige ate. Ayan, okay na. Ito itong tatlo yan. Eh, pag umuubong yan, igaganon mo lang. Ngayon, ibabalik mo lang sa pag nag-feedback. Babalik mo lang. Ayan. Check. Ayan. Pag nag-feedback yan, ibabalik mo lang. Ganun mo lang. Yan lang ang pipihit-pihit mo sa kanila. Ito ang lang kung nakanta. Effect. Ang wala tayo pulis na. Tapos ano bang number yung ano mo dito? Anong binigay sa yung number? Dito. Anong number ang gagawin mo? Check. Hindi po. May pinipindot dito kung baba 11, 8, 13. Number? Ano to? Zero? Hindi. Dapat may number. May ano ka. May number ka. Tingnan natin. Ito ang pinipindot mo. Check. Wala ito mo. Sound check. Hindi na bako. Medyo malinis ang tinig.
Dapat kasi hindi ka magsisiro. Check. Pag zero kasi wala siyang tone. Kaya nga, ito equalizer. Dito tayo magtitimpla ng boses. Bawa, number 8, number 11, gano'n. Okay? Ano number to? Bluetooth pala to. Yan, gano'n. Ayan, oh. Hindi na baho. Oh. Dito ka. Kasi yung dito ka mag-ano pag ko. Hello. Mayroon lamang pong hindi pagkakaintindihan. Sa linggo po, linggo-linggo may nawalan tayo. Dahil iba, magkaintindi, sa January na tayo magkikita-kita. So linggo-linggo po mayroon dito. Ay, ano ba yung Ang kanta ko? Bible study sa January na. Ang pagkaintindi ay wala na. Opo, linawin nyo pas. Ang pagkakaintindi, wala. O, pas. Tama.